Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice-president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa... Huwag kang mag-ambisyon na Vice President ka na. Laki lang the mayor, si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? O say, yung kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamo ron gaduot sa iyaha o sa ibuhang reminder. Ikaw kay lamang ka ni Inday. Wala. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday, pati si Inday hindi po pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, para na siya dyan. Kampi sa nanay niya. Ayun. Hindi naman siya pang ano, pero yung ano ni Inday, mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero as a father, grabe na low kasi malamang gabi ko si Inday. Oh, well, Was there a time na... Hindi mo ba ang kanya? Kasi a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away, delikado ng anak. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimental. Pero ako kay Inday, she has to do it now. Kasi mas mabuti ang alam niyang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo huwag kang pumasok. Medyo ano nga. Hindi ko pa napagsabihan niya, pero mas mabuti nandyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice-president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa... Huwag kang mag-ambisyon na Vice President ka na. Kawawang Pilipinas. Ang problema lang, itong problema ng droga, itong criminality, kailangan talaga may... Yan ang hanapin ninyo. Mas talo na Inday lahat yung totoo po niya. Inday talaga, nagputo. Nalagada. Oo. Mas mayaw pa samahan. Nauna pa. Porbida mga bayno kung maka-advise ni Sarah, karon na lang nga daghan na kayo og mga aligasyon. Ug bisag mo resign pa si Sarah, magpabilin nga gatangag sa kahanginan ang mga tubag bahin sa mga kontrobersyal nga dapat iyang ipatinaw para dili unfair sa iyang side ug dili pud unfair sa publiko. Sa tamiawhag si Digong sa iyang anak nga mopalayo sa politika, well, unang-una
as a father, you will be the path to lead as a leadership, to be the first example of your daughter. Unsaon pagtahod sa imong anak nga ikaw mismo tiguwang na ka. Nangambisyon lang gihapon ka sa politika, isip mayor sa Davao. Unsaon na mo pagtimbang-timbang sa imong kredibilidad nga murag contradiction man ang imong mga pamahayag Tatay Digong. Although miliwat na sa siya pamahayag nga mo resign na siya sa politika, pero maulang gihapon ipasa sa iyang mga anak samtang diawhag siya ni Sara nga mo quit siya sa politika. Tanawa og unsa ka contradicting sa iyang mga pamahayag. I don't know if giango-ango na ba ni siya o kadrama-drama lang itungod kay hapit na siguro mo abot ang presensya sa ICC. Pero abi ninyo mga bay, kung ang iyang mga turutot sa DDS mao'y pasultion, masig mo ingon na sa ni sila nga kamo nalay pagdigong. Kaya mato palagi ko nun nila part gihapon daw ni sa iyang pagka-chess master as political genius. Pero ato na lang nang ipadaplin mga bay kay maamong tas ka kalubog ang mga istoryaha mga bay. Now arin ka sa panawagan karon sa Quadcom mga bay nga nagbalintong-balintong ang katarungan ni Digong kung unsa untay ang ato mga bay ba. No nga ato lang gid unta diri ba as a hire ni agi naman siya og baga presidente. Kung unsay istorya nga atong gibuhian, atong barugan, di kay tubagon o batikos. Kay kami daw mga uyamot, mga bay nga nag-obserba sa tanang anggulo sa isig kahabig. Di biya mi kuan mga bay na ato biya ning gipaminaw og tarong. Sa akong bahin, if I will put my feet in his shoes of Digong, basta naa lang kas kamatuuran mga bay. Kung gisahon kog debate, bisag 20 pay magtabang nako. Bisag bias pa ang moderator, matay mga bay, ampay hinon kay na anak ko. Basta naalang ka sa realidad, ang imong kredibilidad, bisag unsaon pagagbalibali's pangutana og atras abante sa tanang batikos. Di jud ka mabalitad. Kung dinhi makita sa katawhan ang imong integridad, kung unsaon mo pagsagpa sa kamatuoran, ang tanang bakakon sa Quadcom, kana kung naakas kamatuoran nga imong gibarugan, nga scripted lang ning tanan. Nakahinom dumo ato dito pag-pandemic nga akong gihagdit og debate sila si kini si with due respect sila si Father Gitgano, si Eli Soriano nya tong buhi pa to, para hisgot lang sa iyang kalag mga way, og si Pastor Kibuloy og si kinsa ni si kining ministro sa Iglesia ni Cristo nga si Ramil Parba. Kay ang ako manggod mga bay, dili sa gumusugot nga usare mo uyon og debate, dili man niingon nga kuan gud nga nang hambog ta kay lagi ni hagit ang debate. Di ko naman gugug paminaw anang sa Catholic Defender gud nga maghuwat lang kuno tagagito og debate. Murag pinahambol ba. Pero ang ako ang mga bay gud kay issue for issue malanggo ning ako ang mga bay. So ang akong gusto nga dili lang kay usa, gusto nako sila jung upat ang ako nga tubangon. Si Father Gitgano, si Eli Soriano, nya si Pastor Kibuloy o si kining ministro sa INC nga si Ramil Parba. Pero sa man wala naman si Eli Soriano, nya si Pastor Kibuloy wa na sad nagatubang og kaso, so wa na duha na lang wa na no nahupas na. So mga bay ang ato amo dinhi gud ang punto magunato dinhi makita kung unsa ka ka-competent despite sa mga akusasyon, bisag pila pay magtabang nimo. Basta kana nga mga aligasyon dili na tinuod, dili na katugpo nimo. Di kay kanang ngano tibaw ka lapad ang broadcasting sa mga vloggers ug televised na tanan sa taga-media. Ug mugawas pa, no? Mugawas pa nga ikay bida, ikay makaluluoy kung tabangan kag gisa sa imong mga kaatbang. Abi ninyo mga bayno, logically and spiritually speaking, bisag pila pa kagatusan ka mga demonyo nga moingon nimo nga bakakon ka, basta naakas ka matuuran, mulutaw jud ka nga ikaw mao'y tinuod. Pero kung bakakon ka, bisag pila pa kalibo ka mga anghel ang moingon nimo nga naakas ka matuuran, mulutaw jud ka nga bakakon. Kay ngano mga bay, no? Abi ninyo ang kaning kamatuuran mga bay. Ka-favorite pa mga bay, kaya ang mga bay. Ang kamatuuran bay, samara nagkayo. Bisag unsaon pa nagputos sa daghang papel nga nabulit sa bisag unsa nga scripted nga mga black propaganda
ug unsa pa ng klasiha sa papel nga pabida-bida, di na makapawong sa kayo nga nagdilaab sa kamatuoran. Gawas kung uhaw ang kinabag-an sa kamatuoran, tubig ra ang katapat sa kayo. Di kay ikaw mismo maghinanggaw anang pinahambol effect nga way ikapliti, manghambog og slogan sa tapang at malasakit, magpasiggarbo nga makimasa unya balasubas kayo mga kanang mga putak-putak ba. Human nataan na nga eksena, Tatay Digong. Ang imong pagkamaginoo pero medyo bastos nga plataporma amo nang gidawat kay sa among pagtuo deserving na deserving na siya, worthy na siya nga iatbang sa Yilugang Empire ni adtong panahon na. At least ang imperial sa norte once upon a time in the Philippines nakatilaw og kastigo sa mga Bisaya, diba? Sumuunay atong tuyo nga dibutar ta kaniadto ni Digong. Kapit mo sa mga bay kay basig mahibong mo nga awam ni klaro si Baykort kay kuan ko no kanang bali-bali. So ako mga bay ug kinsay haom mao ni atong suportahan, no? Kay grabe mo ko kayo sa panahon sa katubitaw Yilugang Empire, grabe tag wa ta kasabot mga proyekto, mga kalsada nga panggubuo ng mga hantod karon na medyo natin nakita pero mas grabe gid sa una. So wa tay laing nakita nga option nga atong ibalaan ang kanang imperial sa Manila kundi way lain si Tatay Digong. So mo ni ako giingon nga once upon a time in the history of our country, at least nakatilaw og latigo sa mga Bisaya, no? Nakatilaw og kastigo sa mga taga-Salot kining naa dito sa kanang sa Luzon. But karon lahi na ni. Kinahanglan tang tanan magiusa, muangkon sa atong mga sayop, makig-agriglo kutob sa mahimo kung asa ta kutob nga mag-abot sa tunga-tunga para ma-equalize ang harmonization natong tanan. Di kay maglinabayay tag mga intriga. Abi ninyo mga bay no, sa tinuod lang naapatay alas mga bay nga mulambo ang atong nasod. Kung unsa ni tan-awa lang niya sa comment section, kining ato ang comment section ang link sa akong nasa akong YouTube channel, o paminawan ninyo og maayo ang akong mga punto. Rock and roll atong tanan mga bay. Sa patingin